morning, everyone. Today is report of Brookford. Our topic is chapter 4, lesson 3. Qualitative aspect of energy and chemical changes. Kung paano nagbabago yung energy sa chemical changes, kalawang tumamaya. So, how is energy related to chemical change? So, chemical reaction involve the formation. Ito may ako. So, chemical reaction involve the formation of new substance whose properties differ. Page 90 pala niya sa mga libro. Page 90. Para makikita yung mga differ from those of the original matters. In producing new substance, new bonds are formed. Those of the reactants are broken. The process of bond breaking requires energy while transforming fluids heat. All chemical changes therefore are accompanied by release reaction of energy. So, sabi dito, ang sabi dyan is, ano daw, paliwanag ko lang, yung chemical change, ito mga kasamali. Alam niyo yung substance. Tapos kasi nasabi daw dito, yung involve the formation of new substance. Yung substance, isipin nyo, asin, tubig. Yung ang tawag sa asin na walang halo, ano yun? Substance yun. Kasi wala siyang halo. Ang isang bagay na walang halo, substance yun. Mag-isip pa kayo na ibang substance. O, asukal naman, substance yun. Toyo, suka, mga substance yun. Pero, kapag, asin, saka tubig, pinagsama mo, ano yun, chemical change na yun. Kasi, hindi na siya substance kasi pinagsama mo na sila. Chemical change na yun. Yung dalawang substance, pinagsama mo, chemical change. Yes nyo? So, yan. Sabi daw kasi dito is, para makakuha ng chemical reaction, nangailangan ng new substance. Yung chemical reaction naman, ito yung paano mo ginawa yung isang bagay. Sabi natin, yung asin nilagay mo sa tubig. O, diba? Yung asin, substance yun. Hinalo mo sa tubig, pinaghalo mo yung dalawang bagay o dalawang substance. Tawag doon, chemical change. O, pag nilasaan mo yung maalat ng bagay, maalat ng tubig na. Ang nangyari doon, para maging maalat, at hahaluin mo siya. Hindi ang tawag doon, chemical reaction. Kung paano yung proseso, kung paano mo ginawa yung isang produkto, paano ginawa yung isang produkto. Process yun. Gets? So, madaling salita, chemical change ay sa madaling salita, para makabuo ng bagong substance, kailangan ng chemical reaction. Ngayon. Tapos, ang sabi din dito, the process of bond breaking the reverse. Yung mga dating mga bonds, alam niyo mga bonds, atom, ganun. Atoms na. Basta ganun yung bonds, may iba't ibang bonds kasi yan. May tinapag. Basta hindi yan, atoms, ganun. Kapag yung mga dating mga bonds na nandun dati sa substance, nawawala na yun, napapalitan na ng bago kasi may hinahalo ka, iba. Gets nyo? Pinagkaiba ng chemical reaction, substance, saka chemical reaction. Chemical change, gets nyo? Very good. So, yung chemical naman, chemical thermodynamics, deals with the transformation of energy involved in chemical reaction. Understanding thermodynamics is a valuable tool in measuring predicting energy that accompany both physical and chemical transformation. Ito mga chemical thermodynamics, ano lang yan? Ito lang yung nalalaman kung tinutulungan tayo dito para malaman, ano kasi yan, science yan? Tinutulungan tayo malaman kung mangyayari ba ang reaksyon ng pusa at kung paano kalaki ang energy na involved. Gets nyo? Gets nyo? Common sense. So, ito din mag-gets. So, ginisip ka dito paano chemical thermodynamics tayo
thermodynamics is basically mag-aral kung paano nagbabago ang energy sa chemical reaction. Mamaya, pagkain natin yan. Yan, kasi bigyan yan. So, ito na. Ika tayo. Magpupo na tayo. Naintindihan nyo yan? Naintindihan nyo yan? Okay. So, ito na tayo. Harnessing energy from renewable and renewable sources. The energy involved in a chemical reaction can be either absorbed by the system or released to the surrounding. For example, the combustion of methane. Basahin mo lang dyan sa ano. Sa lipunas, sa mga gumins. Basahin Okay, mo pause lang. muna tayo, pause. Paano ba talaga nagkakaroon ng energy? Doon sa van. Anong ginagawa natin dun sa van? Paano nagkakaroon ng reactions, nagkakaroon ng release ng energy? Ang dahil yung report niya, no? Hindi, tubulisan ng van. Ano yung pinakamalakas at pinakamatuloy na van? Ano? Electrician, no? Yung hydrogen, van, ano? So yung pinakamatigas at pinakamatibay na van. Ibig sabihin, siya din yung may pinakamalakas na energy kung mapuputol natin yung van nila. So ang energy ay nire-release kapag yung van ay mapuputol. Yun yung principle yung energy natin. Kapag nag-break sila, kung nag-break sila, pag-release yan ng enormous amount of energy. Depende doon sa class na ito. Mas weaker ang bar, ang energy. Mas stronger ang bar, stronger din ang energy ma-release niya. Kapag sila ay nag-break. Ulit tayo. Na to. Harnessing energy from renewable and non-renewable sources. Kasi ito yung may idea na sa renewable and renewable. Parang ito yung renewable, parang ito yung mga nire-recycle natin mga gamit. Ito yung mga mamaya kapag mga basahin nyo na lang ito. For example, ano. Pero ang sabi daw dito is yung mga energy na involved sa chemical reaction is pwede ma-absorb ng ating economic or pwede din mailabas ng economic natin. So, ito na, kapag-ito na. So, yung sinabi ko na yung may connection dito sa renewable sources. So, renewable sources can be easily replenished because they're infinite sources because of renewable energy includes solar energy. So, yung renewable energy na yan is konektado siya sa energy. Kasi, for example, renewable, yung solar panel. Alam niyo yung solar panel, nakakita na kayo. Diba, ang solar panel, galing siya sa init ng init ng araw. Yun, siya, sources siya ng kalikasan natin. Pabigay siya ng kalikasan natin. So, yun? So, renewable yun. Kasi, yung energy na galing sa kalikasan is napupunta sa atin, tapos parang na-absorb natin, tapos parang kumakalat sa economic. Gets yun? Yung mga kunwari, isipin nyo. Windmill, alam niyo yun? Yung umiikot tayo sa hangin. Yun, the more na umiikot mo ngayon, the more na dami electricity na nabibigay. Ganun yung renewable resources. So, parang na-recycle mo lang galing sa kalikasan. Tapos, pero doon konektado yung energy kasi yung energy yung nabibigay. Yung nabibigay yung kalikasan ko, nabibigay. Parang tao lang yung lakas mo. Saan ang gagaling yung lakas mo? Yung mga pinakain mo. So, ganun din sa mga renewable resources. Kung saan nagagaling yung lakas nila para yun yung energy. Yes na. So, na tayo sa non-renewable energy sources. Ito yung mga include fossil fuels, natural gas. Ito naman, non-renewable energy sources. Ito yung parang mga bagay na matagal, parang nakakatulong siya ng, sa kalikasan natin. For example, pagagawa ng uling.
Alam niyo man, sino dito nakakita ng paggagawa ng uli? Ayan, kayo. Diba, paano yung ginagawa yung paggawa ng uli? Diba, kahoy. Dinuluto na sa ilalim ng lupa. Tapos, yung mga usok na tumatasa na ano yun, polluted, nagiging polluted yung mga usok. So, ang tawag doon is, renewable energy kasi madali lang siya, kasi yung madaling, ano ba to? Hirap kunin. Kasi ito ng renewable energy, yung ano yan, madali mong gawin, pero mahirap kunin ka agad. Ano yung pinakasikat na fossil fuel? Na pinakakagulo sa buong mundo? Yung marami dati sa Middle East. Ngayon nasa Europe na. Ano fossil fuel yun? Yung pinakasikat? Fossil fuel. Maitim siya. Crude oil. Ano yung oil? Fossil fuel din siya. Yan yung pinakasikat. Lalo na sa bansang Arabia. Yung pagiging marami sila, mas marami silang oil din sa tubig, mas masa nila tubig. Kasi marami sila oil. Oil is, lalo na crude oil, that is fossil fuel. So, yung example, na pinaka-abundant na meron sa kanila. Yan. Tuloy. So, yun na. Yung non-renewable sources, ito na yung kataman. Non-renewable energy sources, ito yung madaling gawin. Tapos, kapag papagpunan na, parang mahirap ka agad, kunin ka agad. Tapos, pagdudugan ka ng pollution sa natin, sa kalikasan natin. Parang madaling salita, renewable energy sources, ito yung parang mga na-recycle natin magamit. Tapos, madali siyang madali siyang kunin, hindi. Madali siyang kunin, pero, madali siyang kunin kasi sa kalikasan lang natin siya kinukuha. Yun. Madali lang siya. Parang recyclable lang natin, tapos hindi ka nyo ng energy, ba't kabaliktaran naman? Yun. Yung renewable energy, hindi siya nauubos, parang dito-diretso na yung family niya. Yung renewable energy naman, nauubos ka agad siya. Gets niya? Yung pagawa ng huli, mahirap siyang gawin, natitig ng ilang araw. Tapos, bago gawin ulit, maubos na hindi ka agad yung ulit. Tapos, mahirap ka agad gawin. Recycle lang ba? Kaya dito sa renewable, kahit na din lang, kahit mag-init lang, ilaw na. Paano siya naubos ang limited? Gets? Ano yung naubos? Ha? Ano yung naubos? Ito, renewable energy. Naubos yung, source niya. Non-renewable. Oo, naubos ka agad yung materials mo. Hindi mga ba? Kasi yan, mga kasi na-recycle lang. Naintindihan niya? Bakit iniwanan ng US ang Middle East? Mahina nga yung supply ng crude oil sa binayaan na siya ng nasaan naman sila ngayon? Saan magulo ngayon? Doon sa may pagitan nila. May pagitan niya ng Ukraine. Andun kasi ang mina ngayon ng crude oil. Hindi naman ang pinagkakagulan niya. Kaya magulo din sa area. Tuloy. Ayun na, tapos tayo ganyan Fossil fuels. Fossil fuels and nuclear energy. Fossil fuels originate from the decomposition of organic matter on Earth. Sabi daw po is, ang fossil fuels daw po ay nagmula sa mga nabubuti ng mga sinaunang halaman, hayop, nalabuhay sa mundo noong milyon-milyon na taon na nakalipas. Nang ito daw ay mamatay, ang mga organismong ito ay napaon sa lupa at tubig. Sa paglimas ng napakahabang panahon dahil sa matinding init at pressure sa ilalim ng lupa, ang mga labi na ito ay naging coal, langis, at natural gas. Sample. Example. Yan,
Example, include natural gas, coal and oil. Unlike coal and oil, natural gas are mostly found below the earth. They provide about 90% of the world's energy consumption. Sunod, sila. Example, includes natural gas, coal and oil. Unlike coal and oil, natural gas is cheaper and cleaner. It is colorless and odorless. It costs almost no pollution. These resources are mostly found below the earth and provide about 20% of the world's energy consumption. When fossil fuels are burned into power plants, the heat released is used to convert water into steam, which will which will then be used to rotate the turbines. These turbines activate generators that convert mechanical energy to electrical energy. Ito daw po yung Ayan. Ito yung power plants na sinasabi. Meron siyang pulverized coal, fossil and fuels, boiler, steam turbine, generator, condenser, electricity. Sa prosesong ito, sinusunog muna ang mga fossils para i-transform ito into chemical energy. Tapos, dahil nakalipat na sa chemical energy, nagiging mainit na. Tapos, yung init is convert na sa steam para mapaikot na yung generator. And then, the steam generated spins turbine, which the term a generator as generator turns into converts the kinetic energy into electrical energy. The electricity produced by the power station is sent along power lines that connect homes, buildings, and cities through an electrical grid. When fossil fuels are burned, harmful gases are released into the Earth's atmosphere. This can cause air pollution along with other impacts the environment. Dagdag lang, ang nuclear power plant daw po ay gumagamit ng elementong uranium bilang fuel para paandalin ang mga turbine generators. Efficient at clean ang uranium dahil maliit lang ang fuel na kailangan pero malaki ang energy na napupulis nito. Ang uranium ay isang radioactive element. Ibig sabihin may mga atoms nito na unstable kaya kung sa sila nagbabago o nabubulok over the time. Habang nangyayari ito, naglalabas sila ng mga particles of electromagnetic radiation na maaaring makasama sa kalusugan kapag hindi maayos na makontrol. Dahil dito, ang nuclear power plants ay may mahigpit na safety measure para masiguro ligtas ang paggamit ng uranium at hindi makasama sa tao at sa environment. Okay, din yung record ko. Ipapaliwanag ko naman yung biogas from biomass. Paano nga ba yung biomass ay yung biogas is from mass? Yung biomass is magiging biogas. Paano nga ba yung nangyari? The oldest known energy source, biomass, has been used for thousands of years. It refers to any organic substance such as plant and animal waste, food, and other solid waste that can be used as an energy source. Biomass can be converted directly into liquid and fuels, collectively called biofuels. Biogas is primarily made up of methane and carbon dioxide. It is created when biomass is broken down into smaller molecules by chemicals and microorganisms at conditions of low
non-oxidants. Below is the makikita nyo to, itong halaman na to. First, ano nga ba yung biomass? Ang biomass, ito yung mga bagay na nabubulok. Halimbawa nito, dumi ng hayop, tapos yung mga tirang pagkain, tapos yung mga dahon, yung basta nabubulok. Tapos, paano nga ba yung mga nabubulok is magiging biogas o gas na, tapos magiging oxygen. Ito yung mga biomass, diba? Nakikita niyo yan. Yan yung mga nabubulok. Tapos, ito, ang tawag dito is methane fermentation. Kung saan, yung biomass is ilalagay dito, diba? Ito, imagine nyo yung parang siya yung malaking pressure cooker. Kung saan, ito, hindi siya na ng oxygen. Sa loob, walang oxygen. Naintindihan nyo? Yan. Tapos, yung loob niyan, meron siyang microorganism. Kung saan, yung microorganism na yun is bubulukin niya yung mga biomass. Bubulukin niya yun. Tapos, habang binubulok niya yun, nakakagawa siya ng gas. Ang tawag dun sa gas na yun is methane. So, methane or biogas na nga. Yun na yun. Tapos, mapupunta siya dyan. Hindi kita niya. Dahil naiintindihan. Ha? Naiintindihan, Mari? Oo. Diba, yung gas na yun, ang methane or biogas na nga, is mapupunta siya dyan. Tapos, yung gas engine, pag sinindihan yan, magiging, magkakameron ng electricity o heat. Yun, yung procedure na yun. Kaya pagkakapos siya ng energy. Dahil lang dun sa, biomass o yung mga basura na nabubulok. Naintindihan niyo? Mahamot ako. Ha? Mabilis. May tanong? Time check, oras natin, 12:14. May mga tanong kayo? Naiintindihan niyo yung mga nabubulok na bagay is pwede siyang maging energy kung saan ang tawag, sa pamamagitan yun, ng methane or biogas na yun. Parang yung biogas na yun is pwede pala maging energy. Kaya nakakalikha siya ng electricity and heat. Sure? Ako. So, anong buwan sa kanila para magpa-generate ng energy? Isa nga binanggit nila renewable and non-renewable source ng energy. Anong buwan? Parang din po siya, renewable din po siya. At gaya po dito ng kasi dahil sa, di ba po yung mga dumi na kayo, habang may kayo po, meron po mapapagpila ng mga nabubulok, dumi. Tapos yung mga pagkain po na natira. Hindi pala natin problema ang source ng kuryente, no? Tapos, meron po meron po kaya po, parang mahirap kasi kailangan po meron ng Dahil oras na, tuloy natin ito. So, konting summary live mo, so, ito na yung isa sa mga mahalagang pag-play na natin. Simula sa mga elements, hanggang sa banting-banting ng mga chemical information niya, hanggang sa banting, then nagkaroon ng chemical equation, nagkaroon ng mga substance, hanggang nandito na application ng mga substance saka yung mga chemical and natural processes para magkaroon ng panibagong substance at makaproduce ng energy. So, ang keyword natin para magkaroon ng energy is i-break ang bond. Break ang bond. So, paano na i-break ang bond? Isa yung chemical chain. Sa mga aspect ng chemical chain, kailangan mayroong init, may apoy, isa yung magsusunod dito. So, tuloy na lang natin sa
Goodbye, class. Bye, Ted.